At meron po tayong panawagan na ibibigay mamayang konti bago tayo magkakahiwa-hiwalay. Narinig ho natin ang napakaraming problema kanina na inilahad ng ating mga speakers ngayong hapon. Subalit sa aking side, it all boils down doon sa isang problema, yung social problem ho natin, it all boils down doon sa tinatawag na moral bankruptcy. This is the main problem bakit tayo nagkakaganito bilang isang bansa. When we say moral bankruptcy, it has something to do with knowing what is good and what is not good. Discerning what is good and what is not good. Ngayon po, hindi na natin malaman kung ano yung pagkakaiba ng tama sa hindi tama. Ngayon, bilang isang bansa, ito ang ating national problem ngayon. Hindi na natin ma-distinguish ang itim sa puti. Tama. Ngayon, ano ang ating barometer para malaman natin na meron tayong malaking problema sa moralidad? Hanggat nagkakaroon tayo ng problema sa basura, malaki ang problema natin sa moralidad. Hanggat hindi nasusod itong problemang ito bilang isang bansa, kung saan itatapon ang ating basura, may problema ka sa moralidad. Yes. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Yes. Tayo bilang mga pastor ng ating mga simbahan, dito ang ating role. Ito ang ating pananagutan na tinanggap sa Diyos. That we will expose the sins of the people and our leaders. It is not rebellion kung sasabihin natin kung ano ang kasalanan ng ating mga leader. Alam ho ninyo sa aming sektor, sa aming grupo, ako isang bishop, ako isang pastor. Subalit yung mga kaibigan kong pastor, sinasabihan ko nila akong rebelde. Ang sabi ko, what is your definition? Anong pagkakaintindi mo sa salitang rebellion? Hello? Yes. Kung sa tingin ninyo, yung pagsasabi ng masama sa gobyerno ay isang rebellion, ako na ang number 1 na rebelde. Hello? Yeah. And this was the reason why ang mga propeta ng unang panahon pinapatay. Because they exposed the sin of the nation. Sinasabi nila kung ano ang kasalanan ng kanilang mga hari. The last prophet sa Bible na pinugutan ng ulo ay si John the Baptist. Kaya siya pinugutan ng ulo because he exposed the sin of Herod. Hello? Hi. Nandiyan pa po ba kayo? Yun nga, mamamatay lang tayo. Mapupugutan tayo ng ulo. Pero mas mabuting mamatay tayo at mapugutan ng ulo na naninindigan sa ating tamang prinsipyo. Mamamatay din ka lang eh. Sino bang hindi mamamatay sa atin? Kapag pa hindi ka tumindig sa katotohanan, hindi ka na mamamatay? No. Hello? Hi. Mga kapatid, nahihiya ako sa mga apo ko. Kung balang araw magtatanong sila sa akin, Lolo, anong ginawa niyo sa ating bansa? Bakit nagkaganito ang bansa natin? Balita ko nung unang panahon ng Pilipinas ay nangunguna sa Asya. Bakit nagkaganito? Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa niyo? Nahihiya akong sabihin sa apo ko at sasabihin kong pasensya ka na, natakot kasi ako. Pasensya ka na kasi natatakot ako sa sasabihin ng aking mga kapwa pastor na ako isang rebelde. Kaya hindi ako nanindigan. Mga kasama, dumarating ang September 21. Magkakaroon tayo ng araw ng pagluksa. Sabihin po natin, araw ng pagluksa. Araw ng pagluluksa. Araw ng pagluluksa. Tandaan ho natin yan, September 21, magluluksa tayo bilang isang bansa. Ipagluluksa ho natin na tayo ay nabudol.
Ititigil na ho natin ang kagaguhan na ginagawa ng gobyernong ito. Magsasalita po tayo ng sama-sama, kapit-bisig, nang walang natatakot, at sasabihin natin kung ano ang dapat nating sabihin na kinakailangan ang bansang ito sa pamumuno ni BBM ay kinakailangan magsisi sa harapan ng Diyos. Dapat. Hello, salamat po dun sa isang amen. Amen. Kinakailangan galitin ho natin ang mga tao. Kailangan malaman ho nila kung ano ang talagang nangyayari. Hindi na pwedeng status quo dito. Hindi na pwedeng yung matatakot ka na lang at hindi ka na magsasalita. Hindi na po pwede yung ganun. Kung gusto ho natin ng isang malayang bansa, meron pong presyo yun. Hello? Ay. Hindi ho libre ang kalayaan. Tama. May bayad ang kalayaan. Tama. At ang ginagawa natin ito ay hindi para sa atin, kundi para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Tama. Tama. Amen. Sige, palakpakan ho natin. Alam niyo, habang nagsasalita ako ngayon, ang naiisip ko lang yung isang apo ko eh. Meron na po akong isang apo. Mag-1 year old na ho siya, September 29. At magluluksa ho tayo, September 21. Siya lang ho ang aking pinaglalaban dito, yung apo ko. Kaya ako narito. Ayoko na lumaki yung aking apo na ito, na ang bansang ito ay walang kalayaang magsalita at pinapastos ang mga taong tumitindig para sa katotohanan. Mga kapatid, ang ating mga neighbor, ang ating mga kapitbayan, ang Hapon, ang Singapore, Malaysia, lahat ito, sila ay umuunlad dahil po sila ho ay meron tinatawag na moral progress. Sinusunod nila kung ano ang tama, ginagawa kung ano ang tama, at hindi ginagawa kung anong mali. Imagine Bangladesh, nag-resign yung kanyang Prime Minister dahil nakagawa siya ng hindi tama. Imagine ang Japan, ngayong buwan na ito mag-resign ang kanyang Prime Minister. Wow. Dahil nakapagsinungaling siya. Imagine that. Dahil lang sa pagsisinungaling, magre-resign ang Prime Minister. Sa Pilipinas, nangyayari ho ba yun? Malapit na. Hindi mo na kailangan pilitin silang mag-resign. Sila mismo nagre-resign. Dahil isang kahihiyan sa kanilang pamilya at sa kanilang bansa na sila ay nakapagsinungaling. Sa Pilipinas, ilang beses nating napatunayan ang presidente natin ay nagsisinungaling. Napakarami. Balang barel. Ayaw pa rin aminin na siya nagsisinungaling. Ano ang ginagawa natin bilang mga pastor? Ano ang ginagawa natin bilang mga religious leaders? Tumatayo ba tayo? Tumitindig ba tayo? Gumagawa ba tayo ng statement ng sama-sama at ipabasa sa kanya na mali ang kanyang ginagawa? O katulad na rin niya tayong mga sinungaling na rin? Hello? Wala akong masasaktan sa aking sinasabi. Diretsahan po tayo. Hanggang hindi natin nasusolve itong moral bankruptcy na ito sa ating mga sarili, hindi tayo magkakaroon ng isang progresong bansa. Pagsisihan natin yung mga dapat nating pagsisihan. Pero kinakailangan magkaisa tayo at magkasundo tayo sa September 21. Lalabas tayo. Isasama natin ang ating mga kasamahan, mga grupo. Pupunta tayo ng Manila at ipapahayag natin ng sama-sama ang ating disgusto sa gobyernong ito. Lahat po, nagsasama pumalakpak. Hinahayaan ko po ang lahat na tumayo. Babasahin po natin ang manifesto of support para sa gagawin po nating luksang bayan sa September 21. Ayan niyo po kung basahin po ito, yung ating manifesto of support.
Okay na ba, partner? Ganito po ang sinasabi dito, we stand in unity with Hakbang ng Maisog and TAPS Coalition. We are following members of different churches and religious leaders all over the country. Would like to express our unwavering support for the call for transparency, accountability, peace, and security. Sumasang-ayon po ba tayo dito? Opo. Maraming salamat po. At inanyayaan namin muli kayo sa panghuli, sa ating pagbukas, magkita-kita ho tayo. September 21, i-relay ho namin ang eksaktong oras at eksaktong lugar. Please, keep in touch po tayo sa ating grupo. Nang sa gayon ay ma-update po tayo doon sa eksaktong venue at eksaktong oras kung saan po tayo mag-iipon-ipon sa September 21. Salamat po. Okay. Sige po, tayo.